Yon! Maaga pa lang, naglilinis na ako. Yung mga kasama ko sa bahay, tanghali na yan gigising. Kaya kahit tain ng manok, wala na silang madadatnan. Kapag ganyan sila ng ganyan, wala silang mararating sa buhay. Yan ang sabi ng nanay ko nung bata ako. Pero yung kasama ko dito sa bahay, dito sa Canada, maayos silang kausap at nagkakaintindihan kami. Sa tagal ko nagtatrabaho sa abroad, ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-aaway ang magkasama sa bahay, dahil tamad maglinis ang kasama sa bahay. Legit boy! Yung tipong masipag magdumi pero tamad maglinis. Sarap sa pakin. Uy, walang ganun. Kung ganyan ang kasama mo sa bahay, ubos pati pasensya mo. Yung tipong nahihirapan ka na bilang OFW, dagdag pa sa consumption ang kasama mo sa bahay. Yung tipong hindi lang trabaho sa labas ang laban mo, pati sa loob ng apartment may extra challenge ka pa. Yung kasama mong nangungupahan, parang may allergy sa walis. Hindi ko alam kung roommate ko ba siya o bisita na 3 years nang hindi umuwi. Uy, hindi ganun. Kasi ganito yan, kapag ako ang naglinis ng bahay, biglang sasabihin niya, uy, ang sipag mo ha. Hindi ko nga alam kung compliment yun o nanguuto lang. Kasi sa true lang, hindi ako masipag. Napipilitan lang din ako. Kasi kung hindi ka maglilinis, baka yung ipis na mag-file ng permanent residency sa apartment nyo. Swerte ng ipis. Tapos eto yung roommate mo na magaling mag-magic, pag may kalat, hindi niya nakikita. Pero pag may pagkain, lumilinaw ang mata. Tumatiming pangani. Aray mo, pakakaberya ka. Uy, galit na siya. Yung tipong sinabihan mo na, pre, pwede bang ikaw naman maglinis? Tapos sasabihin niya, bro, pagod ako sa work. Mapapaisip ka na lang talaga na parang ikaw hindi ka napapagod sa trabaho. Tapos makikita mo siya, puro patama siya sa trabaho. Yung tipong yung stress level mo na maximum niya, ay talaga naman. Yung tipong maiisip mo na lang na para kang nagpa-part-time job bilang janitor sa sarili nyong apartment. Masaklap pa doon, wala kang sahod. Aray mo, pakak, aberya ka. Yung tipong may roommate kang buhay pero parang multo sa gawaing bahay. Yung multo kahit papaano may paramdam yan. Pero yung ka-roommate mo wala lang ang ambag sa linis, siya pa ang masipag magdumi ng apartment nyo. Diba, Beria? Kung may kasama kang tamad maglinis ng apartment nyo, wala nang intro-intro, pektusin mo na agad. Uy, walang ganun. Yung tipong yung basura nyo sa apartment nyo, hindi nyo alam kung basura pa ba yun o housemate nyo na rin. Buti na lang maayos ang kasama ko dito sa bahay dito sa Canada. Hindi katulad ng housemate mo na very close sa mga dumi. Pero baka nangungulekta lang naman yan ha. Di ba nga sabi may pera sa basura? Yung plato sa lababo nyo na parang parte na ng pamilya nyo. Yung akala mo huhugasan niya, pero hindi. Sa tagal ng plato sa lababo, pakiramdam mo may emotional attachment na siya dun. Buti na lang dito, maganda ang setup namin. Nag-usap-usap kasi kami dito kung paano yung paglilinis dito sa apartment namin. Tulad yan, ako ang naka-assign na maglinis ng apartment namin. Pero sadyang may taong tamad lang talagang maglinis. Kung ganyan ang kasama mo sa bahay, araw-araw kang stress. Yung tipo magta times 100 yung wrinkles mo. Na kahit araw-araw ka magpapak ng collagen ay hindi uubra. Ganon katindi. Yung tipong ikaw lang ang naglilinis tapos siya nakahilata sa kwarto. Aberyang malala. Hindi naman kasi pwedeng sumabay ka sa kadugyutan ng kasama mo. Baka masampal ka ng asawa mo pag uwi mo sa Pilipinas. Imbes na maglabing-labing kayo pag uwi mo, sampal ang abutin mo. Alam mo kung ano ang pinaka nakakapagod sa pagiging OFW? Hindi lang yung trabaho, hindi lang yung homesick, hindi lang yung pagod sa katawan, kundi yung uuwi ka na nga lang sa apartment, pagod na pagod ka na tapos ang sasalubong sa'yo, parang hindi bahay, kundi training ground ng kalat. Yung plato parang may reunion sa lababo. Yung sahig parang matagal nang hindi nakakaalala kung ano ang walis. Tapos yung kasama mo, relax lang, parang bisita sa sarili niyang tinitirhan. Ang sakit lang isipin, sa ibang bansa ka na nga lang nagsusumikap, nagpapakahirap para sa pamilya mo, tapos sa loob ng iisang bubong, ikaw pa rin lahat. Ikaw na sa trabaho, ikaw pa sa paglilinis, ikaw pa sa pag-aayos, at ikaw pa sa pag-intindi. Minsan mapapaisip ka na lang kasama ba ito sa kontrata ko? O helper ba ako dito o roommate? Kasi ang hirap maging mabait kung paulit-ulit kang inaabuso sa katahimikan. Hindi ka naman nagrereklamo pero napapagod ka din. Aberyang malala. Nakakapagod din kasi maglinis ng kalat na hindi naman ikaw ang gumawa. At ang pinakamalala, hindi naman ikaw yung tamad, pero ikaw yung mukhang pagod na pagod sa buhay. Minsan, gusto mo na lang umuwi ng Pilipinas. Hindi dahil sumuko ka, kundi dahil gusto mo lang maramdaman ulit na may kasama kang marunong makiramdam. Pero heto ka, lumalaban pa rin kahit pagod, kahit inis, kahit minsan gusto mo na lang magsalita pero pinipili mong manahimik. Kasi nga, OFW ka, aberya. Pero sana sa susunod na uwi mo ng apartment, hindi lang katawan mo ang makakapagpahinga kundi pati ang loob mo. At sana yung kasama mo matutong hindi lang huminga sa bahay na yan, kundi tumulong naman kahit konti. Aberyang malala.
Kasi hindi ka robot, hindi ka katulong at lalong hindi ka tagalinis ng buhay ng iba. Alam mo, yung pinakamalupit na plot twist sa buhay ng OFW, hindi yung trabaho, hindi yung boss, kundi yung roommate mo, akala mo kasama mo sa renta, yun pala kasama mo sa stress. Kasi pare, pagpasok mo ng apartment, hindi welcome home ang maririnig mo, kundi welcome sa Smoky Mountain. Yung basurahan, hindi tinatapon, pinapalaki, parang may plano yatang gawing negosyo. Tapos yung kasama mo, grabe, consistent na walang ginagawa. Sarap sa pakin. Pag sinabi mong pre, linis naman tayo, ang sagot sa'yo, later. Yung later niya parang forever. Minsan gusto mo na siyang tanungin, pre, allergic ka ba sa walis? O may kontrata ka na bawal kang gumalaw? Kasi ganap na ganap ka sa katamaran. Aray mo, pakak, aberyang aberya. Yung tipong pati to naisip mo na, yung multo nga sa horror movie gumagalaw pero siya hindi. Heto pa ang special talent niya na pinakamalala. Pag may bisita, biglang magiging active, maglilinis kunwari, pero ikaw pa rin ang totoong naghihirap. Ikaw tuloy ang mukhang kontrabida. Kasi ikaw yung napapagod, siya yung nagpapanggap. Minsan napapaisip ka na lang, bakit ako pa ang nahihiya sa kalat na hindi ko namang ginawa? Tapos pag naglinis ka na, after 2 hours, parang may bagyong dumaan na may pangalan niya. Aray mo, pakak, aberyang malala. Parang gusto mo na lang lagyan ng sign ng bahay nyo. Warning, may nakatira dito pero hindi marunong maglinis. Pero minsan hindi ka talaga napapagod sa trabaho mo. Napapagod ka sa roommate mo, akala mo tao, yun pala display. Alam mo, yung kasama mong OFW na tamad na maglinis, makapal pa ang mukha. Grabe yun, combo meal, hindi na roommate yun, full package na problema. Kasi isipin mo ha, hindi na nga siya nagwawalis, hindi pa naghuhugas ng plato, pero pagkakain ka, siya pa yung unang kukuha. Diba? Aberyang malala. Parang may invisible siyang ambag. Hangin. Oo, hangin yung ambag niya, hindi nakikita. Yung kalat niya, iniiwan lang kung saan saan. Tapos pag tinanong mo, kanino kalat to? Biglang amnesia. Yung tipong kahit hindi siya naglinis, siya pa yung may gana magsabi ng, ang gulo naman dito ah. Sarap sagutin ng, salamat sa observation mo, ikaw gumawa niyan. Minsan gusto mo na lang lagyan ng label ang lahat Basura mo to, kaldero mong hindi inugasan to, responsibilidad mong iniwan mo to. Kasi kung wala, feeling niya hotel tong tinitirhan nyo. Check-in siya, check-out lang ang ambag. Heto pa ang malala, pag ikaw yung napagod at hindi nakapaglinis, ikaw pa yung masama, ikaw pa yung madumi, ikaw pa yung pabaya. Nasisipa nga ni, aberyang malala. Tapos ang style niya ganito, magluluto, iiwan, kakain, iiwan, magbibihis, iiwan, lahat iniiwan. Iwanan ka sana ng jowa mo. Minsan mapapaisip ka talaga, may talent ka ba sa pagkakalat? Kasi kung meron, world class ka. Kasi hindi ka pa tapos maglinis, may bago na agad siyang ambag, kalat 2.0, aberyang malala. Minsan gusto mo siyang tanungin, pre, may goal ka ba? Target mo bang gawing dump site to? Kasi kung oo, congrats, malapit ka na maging successful. Ang pinakamasakit, hindi ka naman OC. Gusto mo lang na maayos na titirhan, pero sa kanya ang kalat lifestyle. Ang sarap pektusin para magising sa katotohanan. Sa totoo lang, maraming OFW ang ganyan ang experience. Mas napapagod pa at nai-stress sa kasama sa bahay. Yung tipong ayaw na umuwi ng apartment kasi alam mo may kasama kang pasaway sa bahay. Kaya wag ka na magtaka balang araw na ikaw na lang mag-isa sa apartment nyo. Pero syempre, hindi ka iiwanan ng kalat mo. Kaya ang swerte mo kapag ang kasama mo sa bahay marunong umintindi. Kami naman dito sa apartment namin dito sa Canada, naglilinis kami every week kaya walang aberyang malala.